Magandang araw po sa lahat at maligayang pagbabalik sa lahat kong mga taga-subaybay. Ang ikukwento ko naman sa inyo ngayon ay ang di malilimutang kaso sa UK noong 1996. Ito ay patungkol sa isang magandang modelo na si Tracy Andrews. Nilinlang niya ang buong mamamayan para lang mapagtakpan ang kanyang di matutumbasang kasamaan. Winakasan niya ang isang inosenteng buhay na lubos na nagtiwala sa kanya. Dahil dito ay naging malaking iskandalo ang kanyang kaso sa buong UK. Sa pagpatuloy naman natin sa video ay malalaman natin ang buong kwento sa sinapit ng biktima, sa papaanong karumal-dumal na paraan ito ginawa ni Tracy, at ano ang ipapataw na parusa sa kanyang kasamaan. Kaya mga ka-curious, halina kayo at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng kaso ng 1990s model na si Tracy Andrews. Si Tracy Margaret Andrews ay pinanganak noong April 9, 1969. Siya ang pangalawa sa tatlong magkakapatid. Naninirahan naman sila sa siyudad ng Alve Church, England. Lumaki siya na may mga magulang na madalas nag-aalitan. Kaya di kalaunan ay naghiwalay ang mga ito noong 6 na taong gulang pa lamang si Tracy. Ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang ay may masamang naidulot naman sa kanya. Maaga niyang naranasan na hindi buo ang pamilya niya. Nakikihati na lang siya ng atensyon dahil sa kanyang mga half-brothers at half-sisters. At nagpatuloy ito hanggang sa nagdadalaga na siya. Lumaki siya na bihira lang nakakatanggap ng magagandang payo. Nang tumigil na siya sa pag-aaral, ay nakapagtrabaho naman siya bilang waitress sa isang bar. Si Tracy ay nangangarap din na maging modelo, kaya sinubukan din niya ito noon. Ang mga larawang ito ay ang portfolio niya noong nagsisimula pa lang siya sa pagmomodelo. May lalarawan naman siya na may nakakabighani na katangian. May blonde na buhok at kaakit-akit na mga mata. Hindi maikakaila na marami ang nagkagusto sa dalaga. Kaya nakailang relasyon na din si Tracy sa iba't ibang lalaki. Sa panahong ito ay may lalarawan siya na madaling magalit, palaaway at possessive sa kanyang mga naging nobyo. Kaya ang mga relasyon niya sa kanila ay hindi din nagtatagal, panandalian lamang. Ngunit noong tumuntong na siya sa edad na 22, ay nabuntis kaagad siya at nanganak ng batang babae. Pero makalipas ang ilang buwan pagkatapos niyang manak, ay naghiwalay sila ng ama ng bata. Ito ay dahil na rin sa pagiging agresibo palagi at palaaway ni Tracy. Inaaway niya ang lalaki kahit sa konting pagkakamali, kaya hindi sila nagtagal at iniwan siya. Ngunit dahil sa kanyang nakakabighaning kagandahan, ay marami pa rin ang nagkakagusto sa kanya, kahit may anak na siya. At sa edad na 25 noong 1994, ay may nakilala naman siyang lalaki. Ito ay si Lee Raymond Harvey, 23 taong gulang, at mas bata pa ito kay Tracy ng 2 taon. Ang dalawa ay nagkakilala sa isang club sa Birmingham. Madali silang nagkagusto at nagkasundo sa isa't isa. Kaya nagkarelasyon agad sila sa maikling panahon na pagkakakilala nila. Si Lee Harvey ay nagtatrabaho naman bilang bus driver ng lungsod. At katulad kay Tracy, si Lee ay may anak ding babae sa dating partner nito. Mailalarawan naman siya ng mga kakilala at pamilya bilang palakaibigan at higit sa lahat ay responsableng lalaki. Kahit ordinaryo lang ang kanyang trabaho, ay hindi niya kinakalimutan ang responsibilidad niya sa anak. Kaya magkasundo at malapit sila ng anak sa isa't isa. Nanatili namang magkaibigan si Lee at ang ina ng bata para sa kapakanan ng kanilang anak. Mahigit 3 buwan ang lumipas sa kanilang relasyon ay lumipat kaagad si Lee sa apartment ni Tracy. Sa unang pagsasama nila ay magkasundo pa sila. Ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon na sila ng mga alitan hanggang ito ay napapadalas na. Ang kadalasang ugat ng kanilang away ay ang pagsiselos. May mga panahon na si Lee ay nagsiselos din, pero ang mas malala ay si Tracy. Pinagseselosan ng babae ang mga nagdaang karelasyon noon ni Lee. Lalong-lalo na ang dating partner noon ni Lee na ina ng anak nito. Mas lalo itong pinagseselosan ni Tracy dahil nakikita niyang may komunikasyon pa ang dalawa. Si Lee at ang ex-partner nito ay civil na lang ang pagkikitungo sa isa't isa. Magkaibigan na lang ang turingan nila. Ngunit hindi nagustuhan ni Tracy na magkasundo pa si Lee at ang dati nitong kinakasama.
Kaya may mga araw na ibinabahagi ni Lee sa kanyang mga kaibigan at ina kung ano ang mga pinagdaraanan niya habang kasama si Tracy. Ibinahagi niya sa kanila na napapadalas na ang emosyonal na problema ni Tracy, lalong-lalo na ang pagiging bayolenteng babae nito sa kanya. Halimbawa na lang nito ay ang nangyari noong October 1996. Isang araw sa buwang ito ay kinagat ni Tracy si Lee sa liig nung sila ay nag-aalitan. Naging dahilan na bisitahin sila ng mga pulis sa apartment. Ngunit dahil sa hindi naman kalakihan ang problema ay hindi na lang ikinulong si Tracy. Kaya sa panahong ito ay pinayuhan na si Lee ng kanyang mga kapatid at ina na dapat ay hindi na niya ipagpatuloy pa ang relasyon kay Tracy. Tuwing mag-aaway sila ay umaalis naman si Lee sa apartment at umuuwi sa bahay ng kanyang ina. Ngunit sa sumusunod na mga araw ay nagkakasundo ulit ang dalawa at bumabalik ulit si Lee sa poder ni Tracy. Hindi na niya inisip pa ang pagiging bayolente ng babae at kinakalimutan niya lang ito. Kaya ang pamilya ni Lee ay labis na nag-alala sa kanya. Iniisip din nila na siguro ay may isang katangian itong si Tracy na hindi nila maipaliwanag dahil binabalik-balikan pa rin ito ni Lee sa kabila ng pagiging controlling at bayolente nito na babae. Isang araw ay nag-propose na ng kasal si Lee kay Tracy. Iniisip niya na baka ang engagement nila ay magiging solusyon na titibay na ang relasyon nila at hindi na sila mag-aalitan pa. At labis naman itong ikinatuwa ni Tracy. Sa dinami-dami ng nakarelasyon niyang lalaki noon ay si Lee lang ang nagseryoso sa kanya. Pero hindi pansin ni Lee na nagsimula na pala ang kalbaryo niya habang kasama ang babae. Mas lalo pa itong lalala nang may isang araw ay may maliit na alitan sina Tracy at ang kapatid na babae ni Lee. Kaya sa sumunod na mga buwan, si Lee ay hindi nakadalo sa mismong kasal ng kapatid niya. Binalaan pala siya ni Tracy na huwag siyang dumalo sa kasal dahil kung hindi ay hihiwalayan na siya nito. Dahil dito ay mas lalong namuhi ang pamilya ni Lee kay Tracy. Pero sa kabila ng tensyon ng pamilya nila ay dumating naman ang magandang balita na lubos na ikinaligaya ni Lee. Si Tracy ay nagdadalang tao na pala sa unang anak nila. Mailalarawan naman si Lee na pinakamasayang lalaki, nananabik na siya sa magiging unang anak nila. Kaya sa mga panahong ito ay isinantabi na ng magpartner ang kanilang mga alitan. Ngunit panandalian lang pala ang masasayang araw ni Lee, dahil isang araw ay ang balitang labis na ikinalungkot niya. Sa araw na ito, si Tracy ay nakunan. Pero sa kabila nito, ay inalayan at sinuportahan pa rin niya ang partner dahil isa lang ito sa mga pagsubok nila. Ngunit mas lalo pang madadagdagan ang mga pagsubok nila nang isang araw ay bumalik na naman sila sa dati. Nag-aalitan na naman silang muli sa magkakaibang dahilan. Lalo pa itong lumala ng isang araw ay nalaman ni Lee na hindi pala nakunan noon si Tracy. Kusa pala itong nagpa-abort na hindi niya nalalaman. At labis naman niya itong ikinadismaya at ikinalungkot. Pero sa kabila nito ay hindi pa rin niya iniwan ang babae. Nobyembre ng taong 1996 ay wala pa rin pagbabago sa kanilang relasyon. May mga bagay-bagay pa rin binibigyan ng rason ni Tracy para mag-away sila. Kaya sa katapusan ng buwang ito sa November 30 ay inaya ni Lee si Tracy na magpalamig muna sila sa isang pub at doon na lang nila pag-usapan at ayusin ang mga alitan nila. Ang pub na ito ay ilang minuto lang ang layo mula sa apartment nila. Sa gabing ito ay masinsinan pa silang nag-usap at nagkaroon ng konting inumin. Natapos at lumabas na sila lampas alas 9 na ng gabi. Papauwi na sana sila pero hindi sila nakarating sa apartment nang dahil sa isang insidente sa daang tinahak nila sa Alve Church. Kinabukasan sa December 1 ng madaling araw, ang isa sa mga naninirahan malapit sa daan ay nakarinig naman ng komosyon sa labas at isang sigaw ng babae. Kaya agad itong pinuntahan ng nakarinig at nakita na lang niya sa gilid ng daan ang isang babae na umiiyak at akay-akay ang isang lalaki na wala ng malay, sugatan at nababalot ng pulang likido. Sila ay walang iba kundi sina Lee Harvey at Tracy Andrews. Kaya dali-daling tumawag ng pulis at emergency ang saksi para matulungan sila. Nang dumating ang mga pulis at ang emergency ay nahuli na sila. Wala na silang naririnig pa na hininga ni Lee Harvey. Nakita nilang ang biktima ay nagtamo ng maraming sugat.
at tinatansyang umabot ng 42 ang bilang na natamo nito mula sa patalim. Ito ay nasa kanyang liig, dibdib at likuran. At ang pangunahing dahilan sa paglisa ni Lee ay ang malubhang sugat na natamo nito sa artery. Kaya kaagad kinausap ng mga pulis si Tracy para usisain sa mga nangyari. Ayon niya, ay papauwi na sana sila nang hinabol sila ng isang Ford na sasakyan. Tinambangan sila ng mga ito. Lula ng sasakyang ito ay 2 lalaki. Inatake sila at isang matabang lalaki daw ang may gawa kay Lee. At nasaksihan din niyang ilang ulit nitong ginamitan si Lee ng patalim sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagkatapos nito ay siya naman ang sinuntok, kaya nagkaroon siya ng pasa sa mukha. December 3, 1996 ay ang press conference naman niya. Emosyonal at di mapigilang umiyak ni Tracy habang ikinukwento sa buong mamamayan ang malagim na sinapit nila ng fiancé sa 2 misteryosong lalaki. Kaya sa araw na ito ay marami rin ang sumimpatya at naawa sa kanya. Habang nagpatuloy naman ang investigasyon ng mga pulis, ay nakakuha naman sila ng mahahalagang impormasyon. Isa na dito ay yung napansin nila na ang kotse na ginamit nila ni Lee at Tracy ay nakaparking lang ng maayos sa gilid ng daan. Wala man lang itong bakas na puwersang binuksan. Wala ding nakita ang mga pulis na naiwang mga bakas ng kotse na ginamit ng salarin. Kung may mga salarin man sana, ay dapat nag-iwan ang kanilang kotse ng maraming bakas. Dahil ayon pa sa salaysay ni Tracy, ay nag-overtake ang mga ito sa kanila. Pero ni isang bakas ay wala silang nakita. Ayon pa ng isang saksi, ay nakita niya umano ang sasakyan nila ni Lee. Pero wala siya nakitang may sumusunod o nag-overtake na kotse sa kanila. Maliban dito, ay may saksi rin na nakakita sa kotse nila ni Lee na nakaparking. At narinig din ito na sa loob ng kotse ay tinig daw ng lalaki at babae na nag-aalitan. Kumbinsido naman ang mga pulis na ang nag-aalitan ay walang iba kundi sina Lee at Tracy. Maliban sa mga saksi, ay may nakuha pa ang mga detectives na 88 hibla ng buhok na nasa kamay ng biktima. At nang masuri ito ng pathologist, ay nakumpirma nilang ito ay galing kay Tracy. Ito ay pagpapatunay na nagkaroon nga ng pisikal na alitan ang dalawa bago binawian ng hininga si Lee. Kaya labis na lang ang pagsususpetsa ng mga pulis kay Tracy. Kaya kinabukasan ay hindi na lang sila nagtaka nang nabalitaan nilang isinugod pala sa ospital si Tracy. Ito ay nagtatangka pala sa sarili. Sinadya nitong mag-overdose ng mga pilduras. Pagpapatunay na nag-imbento lang siya ng kwento noong gabi ng krimen. Kaya kumbinsido na ang mga pulis na arestuhin siya kahit siya ay nasa ospital pa. Nang makalabas na siya sa ospital noong December 19 ay agad siya kinasuhan. Pero pinakawala naman siya agad sa pamamagitan ng pagbayad niya ng bail. Ito ay dahil na rin sa wala pa namang paglilitis sa nangyari. Sa sumunod na mga araw ay mas lalo pang nadagdagan ang mga ebidensya laban kay Tracy nang makuha ng mga pulis ang isang pares ng boots niya. At sa loob nito ay may mansanang pulang likido na naghugis patalim. Kaya hinala ng mga pulis ay dito itinago ng babae sa boots ang patalim bago ito itinapon sa restroom ng ospital. Nagsimula na ang kanyang paglilitis noong July 1, 1997 sa Birmingham Crown Court. Ngunit sa araw na ito ay pinagpipilitan pa rin niyang inosente siya sa kabila ng mga ebidensyang nahanap ng mga pulis. Sa pag-usad naman ng paglilitis ay inilabas ang matibay na ebidensya laban sa kanya. Maliban dito ay marami din ang nagbigay ng testimonya laban kay Tracy. Kaya hindi na niya malilinlang pa ang buong mamamayan. Dahil sa hindi pa rin siya umaamin kung ano talaga ang naging motibo niya, ay marami din ang nagbigay ng opinyon. Kumbinsido naman ang prosecution na maaaring ginawa ni Tracy ang krimen dahil sa bugso ng emosyon at galit nito sa oras na nag-aalitan sila ng biktima sa loob ng kotse. Ngunit ang isa sa matibay na opinyon na pinagdududahan ng karamihan at kakilala ng biktima ay marahil dahil ito sa obsesyon at pagiging selosa ni Tracy. Maaaring sukdula na ang selos ng babae sa dating karelasyon noon ni Lee na ina din ng anak nito. At hindi inintindi ni Tracy na sibil na lang ang relasyon ni Lee at ang ina ng bata. Kaya si Tracy Andrews ay napatunayang guilty noong July 29, 1997.
at sinintensyahan siya ng pagkabilanggo na hindi bababa sa 14 na taon. Sa taong 1999 naman, habang siya ay nasa kulungan na, ay inamin na niya na siya nga ang may gawa sa sinapit ni Lee. Pero wala daw siyang motibo dahil self-defense lang daw ang kanyang ginawa. Ngunit wala nang naniwala pa sa kanya dahil noon na niya nilinlang ang buong mamamayan. Nakalaya naman si Tracy noong July 2011 matapos ang 14 na taong pagkabilanggo. Binago naman niya ang kanyang anyo para maiwasan ang kahihiyan at pang-uusig ng mga tao. Sumailalim siya sa surgery at kinulayan niya ng itim ang kanyang buhok. Maliban dito ay binago din niya ang kanyang pangalan. At dito po nagtatapos ang kwento ng kasuklam-suklam na krimen ni Tracy Andrews. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.